Maaga pa lang ay gising na si Iona. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit naririnig na sa maliit nilang bahay ang tunog ng lumang alarm clock na paulit-ulit na tumutunog sa mesa. Isang maliit na bahay, lamang iyon sa gilid ng barangay. Tagpi-tagpinyero ang bubong at halos hindi na maayos ang mga dingding. Ngunit, sanay na si Iona dahil iyon ang kinalakihan niya. Tahimik siyang bumangon mula sa manipis na higaan. Maingat niyang tinupi ang kumot upang hindi magising ang kanyang mga kapatid na natutulog sa tabi niya. Sa edad na 25, siya na ang tumatayong haligi ng pamilya. Siya ang breadwinner. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa kusina. Binuksan niya ang lumang kalan at nagsimulang magluto ng itlog at sidangag para sa kanilang almusal. Habang nagluluto, napansin niyang kulang na naman ng laman ang kanilang bigas. Napabuntong hininga siya. Ay, mabuti na lamang at sasahod na ulit ako. Malungkot niyang saad kahit na nga sanay na siya sa ganoong eksena. Ilang minuto pa, ay lumabas na ang kanyang ina mula sa kwarto. Iona, luto na ba ang pagkain? Napalingon si Iona at agad dong umiti kahit pagod na ang kanyang muka. Opo ma, malapit na po. Umupo ang kanyang ina sa lamesa habang nagbubukas ng cellphone. Huwag mo kalimutan magbigay ng pambayad sa kuryente ngayon. Opo ma. Wala nang dagdag na salita. Walang salamat. Walang kahit anong pagpapahalaga. At sanay na rin siya doon. Maya-maya pa ay nagising na rin ang kanyang dalawang kapatid. Diretso silang umupo sa mesa at nagsimulang kumain. Ate, may bawod ba kami? Ngumiti si Iona kahit alam niyang halos wala ng laman ang kanyang pitaka. Oo naman, nilagyan ko ng bag niyo. Sa totoo lang, kalahati ng kanyang sahod ay napupunta na sa pamilya. Ang natitira ay halos hindi sapat para sa kanya. Ngunit, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay maayos ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng almusal, mabilis siyang nagbihis ng simpleng blouse at slacks. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Huwag mo rin kalimutan ng pang-grocery ko. Opo ma. Paglabas niya ng bahay, saka lang siya huminga ng malalim. Tahimik ang umaga. Maririnig ang tricycle at mga taong papasok sa trabaho. Naglakad siya papunta sa sakayan. Habang naglalakad, napaisip siya. Mahal niya ang pamilya niya, ngunit minsan napapaisip rin siya. May nagmamahal ba sa kanya? Sa isang malaking gusali sa lungsod, nagsimula ang araw niya bilang isang administrative assistant. Hindi ito glamorous na trabaho, ngunit sapat para buhayin ang kanyang pamilya. Tahimik siya nagtatrabaho sa kanyang lamesa, inaayos sa mga dokumento at schedule ng opisina. Ayuna, overtime ka na naman? Konti lang. Sa totoo lang, halos araw-araw siya nag-overtime. Mas maraming trabaho, mas malaking sahod, mas malaking tulong sa pamilya. Makulimlim ang umaga nang pumasok sa opisina si Iona. Tulad ng nakasanayan niya, maaga siyang dumating. Tahimik pa ang buong floor at iilan pa lamang ang mga empleyadong naroon. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at agad na inayos sa mga dokumentong naiwan niya kagabi. Marami pa siyang kailangan tapusin, lalo na't parating na raw ang bagong CEO ng kumpanya. Hindi niya ganoong iniisip kung sino ang boss nila ngayon. Para sa kanya, pare-pareho lang ang mga mayayamang taong nasa itaas ng opisina. Sila ang nagbibigay ng utos, siya ang sumusunod. Habang inaayos niyang schedule ng meeting sa computer, biglang lumapit ang isa sa kanyang mga katrabaho. Ayuna, narinig mo ba? Ano yun? Halos bulong ang sagot ng katrabaho niya, pero puno ng excitement ang boses. May ini-inspection daw ang bagong CEO sa buong office ngayon. Bahagdang napataas ang kilay ni Iona. Talaga? Oo, sabi nila, napakabata pa daw ng bagong CEO at napakagwapo. Napangiti lamang si Iona at muling tumingin sa kanyang katrabaho. Buti pa siya. Ha? Bata pa pero successful na. Hindi na sila nakapag-usap pa dahil nagsimula nang dumating ang iba pang empleyado sa opisina. Makalipas ang ilang minuto, biglang naging seryoso ang paligid. May kakaibang tensyon sa hangin na parang may paparating na mahalagang tao. Mula sa glass door ng opisina, nakita ng lahat ang pagpasok ng isang grupo ng executives. At sa gitna nila ay ang lalaking matangkad na nakasuot ng mamahaling suit. Si Ted. Tahimik ang kanyang paglalakad, ngunit ramdam ng lahat ang kanyang presensya.
Halos lahat ng empleyado ay napatingin sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan, ang iba naman ay napapahanga sa kanyang itsura. Ngunit sa isang sulok ng opisina, may isang taong hindi tumitingin. Nakayuko lamang si Iona habang nagtatype sa kanyang computer. Napansin naman iyon ni Ted. Habang naglalakad siya sa hallway kasama ang mga executives, muli siya napatingin sa desk ng dalaga. Tahimik at abala. Kagaya ng una niyang dating, hindi siya nito pinapansin. Bahagyang napangiti si Ted. Ilang segundo pa ay tumigil siya sa paglalakad. Nagtaka ang mga kasamang executives. Sir. Hindi agad sumagot si Ted. Sa halip ay naglakad siya papunta sa desk ni Iona. Hindi naman napansin ng dalaga ang paglapit ng grupo hanggang sa maramdaman niyang may nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Dahan-dahan siyang napatingin at doon niya nakita ang lalaking kanina pang pinag-uusapan ng lahat. Si Ted. Napakurap siya. Hindi niya inaasahan ang CEO mismo ang tatayo sa harap niya. Tumayo siya agad mula sa kanyang upuan. Good morning po, sir. Tahimik siyang tiningnan ni Ted. May kakaibang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. What is your name? Bahagyang kinabahan si Iona, ngunit pinilit niyang maging maayos ang kanyang boses. Iona po, sir. Hindi agad sumagot si Ted. Para bang pinag-aaralan niya ang mukha ng babae. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit. Simple lamang, ngunit may kakaibang kalinisan at pagiging totoo sa kanyang itsura. What department? Administrative department po, sir. Tumango si Ted ng bahagya. Napansin ng mga empleyado sa paligid na matagal ang pag-uusap ng dalawa, kaya lalo sila naging curious. Biglang nagsalita muli si Ted. You were not looking earlier. Napatigil si Iona. Hindi niya agad naintindihan ng sinabi. Po, bahagyang napangiti si Ted. Halos hindi napapansin. Everyone was looking at me when I entered. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Except you. Napahiya si Iona. Hindi niya alam kung paano sasagot. Pasensya na po, sir. May tinatapos po kasi akong trabaho. Tahimik na tinitigan siya ni Ted. At sa unang pagkakataon, napansin ni Iona kung gaano katalim ang mga mata ng lalaki. Parang kaya nitong makita ang lahat. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango si Ted. Good. Sir? I like employees who focus on their work. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Iona. Akala niya, pagagalitan siya. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Napansin din iyon ng ibang empleyado na nagulat sa sinabi ng CEO. Bago umalis si Ted, muli siyang tumingin kay Iona. Keep doing that. Yes, sir. At pagkatapos noon, ay naglakad na muli si Ted kasama ang kanyang mga executives. Ngunit kahit nakalayo na sila, hindi maiwasang mapatingin muli ni Ted sa direksyon ng desk ni Iona. Samantalang ang dalaga, matapos ang nangyari, napabuntong hininga at umupo muli sa kanyang upuan. Iona, kinausap ka ng CEO. Oo nga eh. Grabe, parang interesado siya sa iyo ah. Hindi nagtatanong lang siya. Ngunit kahit sinabi niya iyon, hindi niya maalis sa isip ang paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaki. Parang may nais itong sabihin at alamin. Kinagabihan, muli na namang umuwi si Iona sa kanilang bahay. Pagod na pagod siya matapos ang mahabang araw sa opisina. Ngunit, pagpasok niya sa bahay ay ganoon pa rin ang eksena. Nanonood ng TV ang kanyang pamilya. Ate, gutom na ako. May dala akong pagkain. Inilapag niya ang supot ng ulam sa mesa. Kinuha agad iyon ng kanyang kapatid. Habang kumakain ng mga ito, tahimik lang siya nakaupo. Walang nagtanong kung kamusta ang araw niya. Walang nagtanong kung pagod ba siya. Tahimik lang ang lahat. Maya-maya, nagsalita ang kanyang ina. May sweldo ka na ba? Napabuntong hininga si Iona sa loob-loob niya. Sa Friday pa po. Tumango lamang ang kanyang ina at muling nanood ng TV. Napayuko siya. Minsan naiisip niya kung may taong mag-aalaga rin kaya sa kanya. Kung may taong magsasabing, pagod ka ba? Hindi niya alam. Nasa kabilang bahagi ng lungsod, may isang lalaki na muling tinitingnan ang kanyang larawan sa employee profile. Nasa opisina si Ted, nakaupo sa kanyang malaking desk. Hawak niya ang file ni Iona. Tahimik siyang napangiti. Iona. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa dami ng taong nakilala niya, ang simpleng babaeng iyon ang hindi niya makalimutan. At iyon pa lamang ang simula.
Lumipas ang ilang araw matapos ang unang pag-uusap ni na Iona at Ted sa opisina at para kay Iona, normal lamang ang lahat. Nagpapatuloy pa rin ang kanyang araw-araw na rutina. Gumising ng maaga, magluto para sa pamilya, pumasok sa trabaho, mag-overtime at ibigay ang halos lahat ng sahod sa bahay. Ngunit para kay Ted, hindi ganoon kadaling kalimutan ang babaeng iyon. Sa malaking opisina ng CEO, nakaupo si Ted habang nakatingin sa mga dokumentong nakalapag sa kanyang mesa. Ngunit kahit gaano karaming papel ang basahin niya, may isang pangalang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Iona. Napatingin siya sa glass wall ng kanyang opisina. Mula roon ay tanaw niya ang buong floor ng administrative department. At sa isang mesa sa gilid, naroon ang dalaga. Tahimik ito nagtatrabaho tulad ng dati. Nakayuko, nakatuon ang atensyon sa computer. Hindi nakakapagkwentuhan sa iba at hindi rin nagpapahinga kahit sandali. Napansin iyon ni Ted. Bahagya siyang napakunot noo. Does she ever rest? Tanong niya sa kanyang assistant na nakatayo sa tabi niya. Napatingin ang assistant sa direksyon ni Iona. Si Miss Iona po. Yes. Nag-isip sandali ang assistant bago sumagot. She's known to be one of the most hardworking employees here, sir. She always takes overtime shifts. Why? Sumagot ang assistant matapos ng ilang segundo. Breadwinner po daw siya sa pamilya. Sandaling natahimik ang opisina. Tahimik lang na nakatingin si Ted kay Iona mula sa malayo. Isang simpleng babae, ngunit tila pansin niya ang mundo. Samantala, sa ibaba ng floor, hindi alam ni Iona na may nagmamasid sa kanya. Abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento para sa meeting ng executives. Habang naglalakad siya papunta sa records room, bigla siyang napahinto. Medyo nahilo siya. Napahawak sa dingding. Halos hindi siya nakakain ng maayos sa mga nakaraang araw dahil sa dami ng trabaho at problema sa bahay. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Kailangan niyang magpatuloy. Habang sinusubukan niyang maglakad muli, biglang may nagsalita sa likod niya. Are you okay? Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon at nagulat siya nang makita si Ted na nakatayo sa likod niya. Agad siyang tumayo ng maayos. Sir, good afternoon po. Bahagyang napansin ni Ted ang pamumutla ng kanyang muka. You look pale. Ayos lang po ako, sir. Ngunit hindi kumbinsido si Ted. Tahimik siyang tumingin kay Iona. Did you eat lunch? Napahinto ito. Hindi niya inaasahang iyon ang itatanong ng CEO. Sandali siya natahimik bago sumagot. Opo, sir. Alam ni Ted na nagsisinungaling siya. Hindi niya alam kung bakit, pero halata sa kanyang muka. Napabuntong hininga si Ted ng mahina. Come with me. Sir? Hindi na siya hinintay ni Ted at nagsimulang maglakad. Napilitan si Iona na sumunod. Habang naglalakad sila sa hallway, maraming empleyado ang napatingin sa kanila. Nagbubulungan ng iba. Hindi nila inaasahan na magkasama ang CEO at isang simpleng administrative assistant. Pagdating nila sa elevator, pinindot ni Ted ang button para sa executive floor. Tahimik ang elevator habang paakyat ito. Hindi alam ni Iona kung anong sasabihin. Medyo kinakabahan siya. Pagbukas ng elevator, naglakad si Ted papunta sa isang eleganteng lounge sa executive floor. May maliit na dining area doon. Tumigil siya sa isang mesa. Sita. Sir, hindi po kailangan. That's not a request. Tahimik na umupo si Iona. Ilang minuto pa ay dumating ang assistant ni Ted na may dalang pagkain. Mainit na soup, sandwich at juice. Halos hindi makapaniwala si Iona. Hindi niya maalala kung kailan huling may naghain ng pagkain para sa kanya. Tahimik siya nakatingin sa mesa. Napansin naman iyon ang binata. Ida. Sir, bakit po? Bahagyang napataas ang kilay ni Ted. You almost fainted earlier. Pasensya na po. Medyo nahilo lang po kahit ng konti. Pero okay lang po talaga ako. Don't apologize for being a human. Hindi agad nakasagot si Iona. Tahimik siyang kumuha ng kutsara at nagsimulang kumain. Habang kumakain siya, hindi niya napansin na pinagmamasdan siya ni Ted. Sa loob ng maraming taon ng kanyang buhay, si Ted ay napapaligiran ng mga taong mayayaman, mga taong sanay sa luho, at ngunit si Iona, para siyang ibang mundo. Simple, tahimik at tila laging pagod. Matapos ang ilang minuto, napansin ni Ted na bahagyang gumaan ang itsura ng dalaga. Better? Opo sir, salamat po. Tahimik na ngumiti si Ted. Isang maliit na ngiti na bihirang makita ng ibang tao. Next time,
Don't skip meals. Susubukan ko po. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may taong nagtanong sa kanya kung kumain ba siya, at may taong nag-aalala kung ayos lang siya. Kinagabihan tulad ng dati, umuwi sa Iona sa kanilang bahay. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Hindi niya maalis sa isip ang nangyari sa opisina. Pagpasok niya sa bahay, naroon pa rin ang kanyang pamilya sa sala. Ate, may dala ka bang pagkain? Wala akong dala ngayon pasensya na. Ay, wala nang sumunod ng usapan. Tahimik siyang pumunta sa kanyang kwarto. Umupo siya sa kama at doon niya naalala ang sinabi ni Ted. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit para may kakaibang init sa kanyang puso. Hindi niya alam na sa parehong gabi, nakatayo si Ted sa balkonahe ng kanyang penthouse. Hawak ang isang baso ng wine. Nakatingin sa malawak na lungsod at sa isip niya ay isa lamang ang muka. Si Iona. Interesting girl. Bulong niya sa sarili. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari, ngunit malinaw sa kanyang isang bagay. Hindi niya balak na hayaan na mawala na lang sa kanyang buhay ang babaeng iyon. Maagang dumating si opisina si Iona kinabukasan. Tahimik pa ang buong floor at iilan pa lamang ang mga empleyado. Tulad ng nakasanayan niya, inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at agad na sinimulan ng trabaho. Ngunit kahit abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kahapon. Ang pagkain, ang pag-aalala, at ang paraan ng pagtatanong ni Ted kung kumain ba siya. Napailing naman siya ng bahagya. Hindi dapat niya iyon masyadong isipin. Isa lamang siyang empleyado at si Ted ay ang CEO ng kumpanya. At magkaiba ang kanilang mundo. Habang iniisip iyon ni Iona, biglang may dumating na tawag sa kanyang desk phone. Admin Department, good morning po. May pamilyar na boses sa kabilang linya. Iona. Ma, bakit po kayo tumawag? Agad sumagot ang kanyang ina. Medyo may inis ang boses. Kailangan namin ng pera. Ma, kakabigay ko lang po ng pera kanina. Narinig niyang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Hindi iyon sapat. Napahawak si Iona sa telepono. Para saan po? May kailangan ng kapatid mo sa school. Magkano po? 5,000. Parang biglang bumigat ang dibdib ni Iona. Halos kalahati iyon ang natitira niyang pera. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sige po, ibibigay ko mamaya. Siguraduhin mo. At agad na naputol ang tawag. Tahimik na ibinaba ni Iona ang telepono. Bahagyang napapikit siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Sa kabilang bahagi ng opisina, papasok si Ted sa admin floor para sa isa pang inspection. Ngunit, habang naglalakad siya sa hallway, may narinig siyang pamilyar na boses. Boses ni Iona. Huminto siya ng bahagya malapit sa kanyang desk. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan, ngunit malinaw ang boses ng babae. Sige po, ibibigay ko mamaya. Pagkatapos ng katahimikan, bahagyang napakunot noo si Ted. May kakaibang lungkot sa boses ng dalaga. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang babaeng nakayoko sa kanyang mesa. Tila malalim ang iniisip. Hindi siya mukhang masaya. Dahan-dahan naglakad si Ted na palapit sa dalaga. Napansin naman iyon ni Iona at agad siyang tumayo. Good morning po, sir. Tahimik siyang tiningnan ni Ted. Napansin niya ang bahagyang pagod sa mga mata ng dalaga. Are you alright? Napagulat pa si Iona sa tanong na iyon. Opo, sir. You don't look alright. Hindi siya sanay na may taong nakakapansin ng kanyang kalagayan. Pagod lang po siguro. Tahimik na pinagmasdan siya ni Ted. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong nakakita kung gaano siya napapagod at hindi iyon komportable para kay Iona. Biglang may dumating na isang lalaking empleyado sa tabi nila. Si Marcus, isa sa mga staff sa accounting department. Iona, may kailangan ako sa records. Napatigil si Marcus nang makita si Ted. Agad siyang tumuwid. Good morning po, sir. Tumango si Ted ng bahagya. Napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Marcus kay Iona. Parang may kakaibang familiarity. Iona, sabay tayo mag-lunch mamaya. Napatingin si Iona kay Marcus. Bago pa siya nakasagot, nagsalita si Ted. She already has plans. Parehong nagulat si Iona at Marcus. Sir? She'll be assisting me this afternoon. Napakurap si Iona. Hindi niya alam kung totoo yun o hindi. Ngunit hindi siya nakapagsalita. Medyo napahiya naman si Marcus sa sinabi ni Ted.
Ganun po ba? Sige po, sir. Okay lang po. Yes. Sige na. Next time na lang. At umalis na ito. Pagkaalis ni Marcos, napatingin si Iona kay Ted. Sir, kailangan niyo po ba talaga ako? Tahimik siyang tumingin kay Iona bago sumagot. No. Bakit po? Bahagyang napangiti si Ted. Isang maliit ngunit seryosong ngiti. He was bothering you. Napahinto si Iona. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi naman siya nababahala kay Marcos. Ngunit, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. May taong nagprotekta sa kanya sa isang bagay na hindi naman niya hinihingi. Kinagabihan, mas maagang umuwi si Iona dahil kailangan niyang magbigay ng pera sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay, agad siyang tinawag ng kanyang ina. Iona, nasaan ang pera? Agad niyang inilabas ang pera mula sa kanyang bag. Eto na po. Kinuha iyon ng kanyang ina. Hindi man lang siya tinignan. Ito lang? Yan lang po natira sa akin eh. Kailangan natin ng mas malaki sa susunod. Alam mo namang walang trabaho ang ama mo. Saan ako kukuha na pambili ng kailangan dito sa bahay? May parating pa akong parcel bukas. Saan ako kukuha ng pambayad doon? Walang pasasalamat, walang kahit anong appreciation. Tahimik lamang si Iona. Pumunta siya sa kanyang kwarto at umupo sa kama. Napapikit siya. Pagod na siya at sa unang pagkakataon, may pumasok na tanong sa kanyang isip. Hanggang kailan? Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang lalaki nag-iisip tungkol sa kanya. Walang iba kundi si Ted. Nakatayo ito sa loob ng opisina. Hawak ang phone, iniisip ang pagod na mukha ni Iona at ang usapan sa telepono kanina. May mali. May mabigat na problema ang babae at hindi niya maintindihan dahilan. Gusto niyang malaman kung ano iyon. Iona. Mahinang bulong niya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong gusto niyang alagaan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi mawala sa isip ni Ted ang pagod na mukha ni Iona. Sa tuwing titingin siya sa admin floor mula sa glass wall ng kanyang opisina, lagi niyang nakakita ang parehong eksena. Naroon si Iona, tahimik, nakayuko at abala sa trabaho. Halos hindi siya tumitigil, hindi nakakipagkwentuhan sa iba. Para bang sanay na siyang dalhin ng lahat ng bigat sa mundo. Napabuntong hininga si Ted habang nakatingin sa kanya mula sa itaas. She works too much. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang assistant. Sumisayaw na po. Yes. Saglit na nag-isip ang assistant bago sumagot. Sir, halos araw-araw po siya nag-overtime. Napakunot ang noon ni Ted. Why would someone push themselves that much? Bahagyang nagkatubili ang assistant bago sumagot. Para sa pamilya niya po siguro. Hindi niya maintindihan ang ganong klase ng buhay. Lumaki siya sa mundo kung saan hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Ngunit ang dalaga, para nakikipaglaban sa araw-araw. At sa hindi niya maintindihan dahilan, ayaw niyang makita ang dalaga na ganoon. Kinagabihan, natapos ang overtime ni Iona nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Madalas ay gabi na siyang umuwi. Ngunit ngayong araw ay nagpasya siyang umalis agad upang maibigay ang natitirang pera sa kanyang ina. Paglabas niya ng building, malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Hindi niya alam na may isang sasakyan na nakaparada sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa loob nito ay nakaupo si Ted. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Hindi naman niya kailangang sundan ng isang empleyado. Ngunit, may kakaiba kay Iona na hindi niya maipaliwanag. Nakita niyang sumakay ito sa isang lumang jeep. Bahagyang nagulat si Ted. Sanay siyang makita ang mga taong nakapaligid sa kanya na may mamahaling sasakyan. Ngunit si Iona, simple lang. Napailing si Ted bago utusan ang kanyang driver. Follow the jeep. Nagulat ang driver ngunit sumunod naman ito. Matapos ang halos 30 minutong biyahe, bumaba si Iona sa isang simpleng barangay. Tahimik siya naglalakad papunta sa isang maliit na bahay. Sa loob ng sasakyan, napatingin si Ted sa paligid. Hindi niya inaasahan na ganito kasimple ang lugar na tinitirhan ng babae. Ilang minuto pa ay nakita niyang pumasok si Iona sa bahay. Ngunit, hindi pa siya umaalis. Hindi niya alam kung bakit. Maya-maya, may narinig siyang sigawan mula sa loob ng bahay. Hindi malinaw ang lahat ng salita, ngunit may ilang bahagi na naririnig niya. Ito lang ang pera! Akala mo ba sapat na ito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kailangan ko ng mas malaki? Kailangan ng kapatid mo ng pera para sa eskwela. At ako, may kailangan akong bilhin at hindi sapat ang perang ito. Alam mo namang wala mapagkukunan ng pera. Mabuti kung may trabaho ang ama mong lasenggo.
Ayun nga't nasa inuman na naman. Pareho kayong walang pakinabang. Mga walang silbi. Tahimik si Ted habang nakikinig. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang boses ni Iona. Pasensya na po, Nay. Yun na lang po kasi natira eh. Napahigpit ang hawak ni Ted sa upuan ng sasakyan. Hindi niya gusto ang tono ng boses ng ina ng babae. Hindi mo ba naiisip ang pamilya mo? Anong gusto mo? Magtrabaho na rin ako. Ganun ba? Ano? Pagod ka na? Ayaw mo nang tumulong sa amin, ha? Para may kumurot sa dibdib ni Ted. Tahimik lang ang dalaga. Wala siyang narinig na pagkontra mula sa dalaga. Wala siyang narinig na reklamo. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Iona. Mukhang gusto niya magpahangin. Tahimik siyang upo sa maliit na hagdan sa labas ng bahay. Hindi niya alam na may sasakyang nakaparada sa malayo. Sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan siya ni Ted. Sa ilalim ng ilong ng poste, nakita niya ang mukha ng babaeng pagod, malungkot at sa unang pagkakataon, may nakita siyang luha na dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Iona. Nanlambot ang dibdib ng binata. Hindi siya sanay makakita ng ganoong eksena. Hindi siya sanay na may taong umiiyak dahil sa pamilya. Sa kanyang mundo, ang pamilya ay nagbibigay ng proteksyon. Ngunit kay Iona, parang siya ang nagpoprotekta sa lahat. Tahimik lang siya nakaupo sa hagdan. Pinupunasan ng kanyang mga mata. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Narinig iyon ni Ted mula sa loob ng sasakyan. May kung anong gumalaw sa kanyang puso. Isang matagal ng bagay na hindi niya naramdaman. Gusto niyang bumaba ng sasakyan. Gusto niyang sabihin sa dalaga na hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit, hindi niya ginawa. Sa halip, ay nanatili siya nakaupo sa loob ng sasakyan habang pinagmamasdan si Iona sa sandaling iyon. May isang desisyon na nabuo sa kanyang isip. Hindi niya hayaang mag-isa ang dalaga. Hindi na. Kinabukasan sa opisina, tahimik na dumating si Iona tulad ng dati. Para bang walang nangyari kagabi. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa kanyang desk, may isang boses ang tumawag sa kanya. Iona. Napatingin siya. Nakatayo si Ted sa hallway. Bahagyang nagulat ang dalaga. Good morning po, sir. Tahimik siyang tiningnan ni Ted. Mas matagal kaysa dati. Para may gustong sabihin ngunit hindi alam kung paano. Sa huli, mahinahon siya nagsalita. Did you sleep well? Nagulat si Iona sa tanong. Hindi niya inaasahan na tatanungin iyon ng CEO. Oo naman po, sir. Bakit po? Hindi siya pinaniwalaan ni Ted. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay nagsalita siya muli. Come to my office later. Sir? There's something I want to discuss with you. At pagkatapos noon ay naglakad na siya palayo. Naiwan si Iona na naguguluhan. Hindi niya alam kung anong gustong sabihin ng CEO sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, si Ted ay naglalakad papunta sa kanyang opisina habang iniisip ang iisang bagay. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ayaw na niyang makita si Iona na umiiyak ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, hindi mapakali si Iona habang nagtatrabaho sa kanyang mesa. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Ted kanina. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag ng CEO. Maraming bagay ang pumapasok sa kanyang isip. May mali ba siya nagawa? May problema ba sa kanyang trabaho? O baka may bagong utos lamang? Napabuntong hininga siya habang inaayos ang mga dokumento. Hindi niya mapansin na kanina pa siyang pinagmamasdan ng kanyang katrabaho. Iona, okay ka lang? Oo naman. Ngunit halata sa kanyang muka ang kaba. Mukhang kinakabahan ka. Pinatawag kasi ako ni Sir Ted sa office niya. Napalaki ang mata ng kanyang katrabaho. Talaga? Napatingin ng ibang empleyado sa kanila. Grabe, bakit kaya? Hindi ko rin alam eh. Ngunit kahit anong isip niya, hindi niya talaga mahulaan kung anong dahilan. Madang hapon, nagpa siya si Iona na pumunta na sa opisina ni Ted. Habang papunta siya sa executive floor, medyo mamibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay pumunta sa ganitong lugar. Tahimik at elegante ang buong floor. Malalaking glass walls, mamahaling dekorasyon. Ibang-iba sa simpleng desk niya sa ibaba. Pagdating niya sa harap ng opisina ni Ted, sandali siyang huminga ng malalim bago kumatok. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng lalaki mula sa loob. Come in. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto habang abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib. Malaki ang opisina. May malaking desk sa gitna at malawak na bintana na tanaw ang buong lungsod.
Nakatayo si Ted malapit sa bintana habang nakatingin sa labas. Pagpasok ni Iona, napalingon siya. Good afternoon po, sir. Tahimik na pinagbasta ni Ted bago tumango. Good afternoon. Lumapit siya sa desk at umupo sa kanyang upuan. Sit. Medyo nagutubili ang dalaga, ngunit sumunod siya at umupo sa upuan sa harap nito. Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Ramdam niya ang kaba. Hindi niya alam kung bakit siya narito. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Ted. How long have you been working in this company? Bahagyang nagulat si Iona sa tanong. 4 na taon na po, sir. And in those 4 years, you never asked for a promotion. Hindi po. Why? Sandali siya natahimik bago sumagot. Masaya na po ako sa trabaho ko. Hindi kumensido si Ted sa sagot. You work overtime almost every day. Napatingin si Iona sa kanya. Hindi alam na napapansin iyon ng CEO. You do the work of 3 people. And yet you remain an admin assistant. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga ng malalim si Ted. That doesn't make sense. Hindi alam ni Iona kung anong sasabihin. Sa totoo lang, hindi niya kailanman naisip na humuling ng mas mataas na posisyon. Kailangan niya lamang ng trabaho. Kailangan niya lamang kumita. Biglang kinuha ni Ted ang isang folder sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Iona. I want to offer you a new position. Sir? Executive assistant. Nanlaki ang mata ni Iona. Alam niya kung gaano kalaki ang responsibilidad ng posisyong iyon. May mataas na sweldo, mas malaking trabaho, at direktang magtatrabaho siya para sa CEO. Sir, sigurado po ba kayo? I don't make decisions and I'm sure about. Natahimik si Iona. Hindi niya inaasahan ng ganitong oportunidad. Ngunit may isang bagay na nag-aalala sa kanya. Sir, marami pong mas qualified kaysa sa akin. Maybe. But I prefer someone hardworking and someone honest. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makarinig ng papuri, lalo na mula sa isang taong tulad ni Ted. The salary will be 3 times your current pay. Halos hindi makapaniwala si Iona. Malaking tulong iyon sa kanyang pamilya. Sa wakas ay makakahinga siya ng kaunti. Ngunit kahit ganoon, may isang tanong sa kanyang isip. Sir, bakit po ako? Tahimik si Ted habang nakatingin sa kanya. Sa isip niya ay bumalik ang eksena noong gabing nakita niya si Iona na umiiyak sa labas ng bahay. Ngunit hindi niya sinabi iyon. Sa halip ay mahinahon siyang sumagot. Because you deserve better. Natahimik si Iona. Sa buong buhay niya, walang nagsabi sa kanya ng ganitong salita. Parang may kumurot sa kanyang puso. Bahagya siyang napangiti. Salamat po, sir. So, do you accept the position? Huminga ng malalim si Iona bago sumagot. Opo, sir. Thank you so much po. Bahagyang napangiti ang binata. Isang maliit ngunit totoong ngiti. Good. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Then starting tomorrow, you'll be working directly with me. Napakaba ngunit napangiti si Iona. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ay magsisimula ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. At habang lumalabas si Iona sa opisina ni Ted, hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng lalaki. Tahimik na napangiti ito. Sa wakas, magiging mas malapit na siya sa babaeng hindi niya maalis sa kanyang isip. Kinabukasan ay maagang dumating sa opisina si Iona kaysa dati. Hindi siya sanay sa bagong posisyon na ibinigay sa kanya ni Ted, kaya gusto niyang maging handa sa lahat ng gawain. Tahimik ang executive floor habang naglalakad siya papunta sa maliit na desk na inilaan para sa kanya sa labas ng opisina ni Ted. Medyo kinakabahan siya, ngunit kasabay ng kaba ay may halong excitement. Hindi pa rin siya makapaniwala na siya na ngayon ang executive assistant ng CEO. Habang inaayos niya ang dokumento sa mesa, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Ted. Nakasuot ito ng dark suit at mukhang kakadating lang. Napatingin siya kay Iona. Bahagyang napataas ang kanyang kilay. You're early. Good morning po, sir. Good morning. Tumingin siya sa orasan sa dingding. Your working hours start at 8. Ngumiti ng mahina si Iona. Gusto ko lang po maging prepared. Tahimik na pinagmasdan siya ni Ted. Hindi ito nagulat. Alam niyang ganoon talaga ang babae. Masipag at responsable. Did you eat breakfast? Bahagyang nagulat si Iona sa tanong. Ngunit mabilis siyang tumango. Opo.
Hindi na nagtanong si Ted kung totoo iyon o hindi. Sa halip ay sinabi niya ang unang utos para sa araw. Prepare the files for a 10 o'clock meeting. Yes, sir. At nagsimula na ang kanilang unang araw na magkasamang magtrabaho. Lumipas ang ilang araw habang abala si Iona sa pag-aayos ng schedule, meetings at dokumento ni Ted. Napansin niyang napakabilis magtrabaho ng lalaki. Diretso, walang sayang na oras. Ngunit kahit ganoon, may isang bagay siyang napansin. Paminsan-minsan ay tumitingin si Ted sa kanya mula sa loob ng opisina. Hindi niya alam kung bakit. Minsan nahuli niyang natingin nito sa glass wall. At yung mangyayari yun, agad siyang babalik sa kanyang trabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kakaibang tensyon sa hangin. Bandang tanghali, matapos ang sunod-sunod na meetings, lumabas si Ted mula sa kanyang opisina. Napansin niyang tahimik pa rin nagtatrabaho si Iona sa kanyang desk. Hindi siya tumatayo, hindi rin siya lumalabas. Bahagyang napakunot ang noo ni Ted. It's lunchtime. Opo. Ngunit hindi siya tumatayo. Napansin iyon ng binata. Aren't you going to eat? Mamaya na po, may kailangan na po kasi akong tapusin eh. Napansin ni Ted ang maliit na lunchbox sa gilid ng kanyang desk. Tahimik siya nag-isip ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalitang muli. Come with me. Sir? Lunch. Sir, may baon po ako. You can eat that later. Hindi na siya nakapagsalita pa. At muli ay napilitan siyang sumunod. Sa isang eleganteng restaurant malapit sa kumpanya, tahimik na umupo sina Ted at Iona sa isang mesa. Hindi komportable si Iona. Halata sa kanyang kilos. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Napansin naman iyon ni Ted. Relax. Hindi po ako sanay sa ganitong lugar eh. Nakakahiya po kasi. You'll get used to it. Hindi po siguro. Why? Hindi po yun ang mundo ko eh. Sandaling natahimik si Ted. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Ngunit lalo siya naging curious sa babae. Habang kumakain sila, biglang may lumapit sa kanilang mesa. Isang babae na kaeleganteng damit, mukhang mayaman at kumpiyansa sa sarili. Ngumiti ito kay Ted. Ted! Clara. Hindi mo lang sinabi na may lunch meeting ka. Napatingin si Clara kay Iona, bahagyang tumaas ang kilay. And who is she? Assistant lang po ako. Ngunit nagsalita si Ted bago pa siya matapos. She's my executive assistant. Napatingin si Clara kay Iona mula ulo hanggang paa. May halong panghuhusga ang kanyang tingin. Really? Bahagyang napakunot ang noon ni Ted. Hindi niya gusto ang tono ng babae. She doesn't look like someone from the executive floor. Natahimik si Iona. Sanay na siya sa ganitong tingin mula sa ibang tao. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Ted. Malinaw at seryoso ang kanyang boses. She's more capable than most people there. That's why she's working with me. Tahimik ang mesa sa loob ng ilang segundo. Hindi na nakapagsalita si Clara. Sa halip ay umiti siya ng pilit. I see. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Naiwan sina Ted at Iona. Medyo nagulat ang dalaga sa nangyari. Sir, hindi niyo po kailangang ipagtanggol ako. I wasn't defending you. I was stating a fact. Hindi makapagsalita si Iona. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang tao nagsabi na may halaga siya at ipinagtanggol siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lunch, tahimik silang bumalik sa opisina. Habang naglalakad sa hallway, hindi alam ni Iona na pinagmamasdan siya ni Ted. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maramdaman. Proteksyon, pag-aalala, at isang bagay na hindi pa niya gustong pangalanan. Samantalang si Iona, habang naglalakad sa tabi niya, iniisip ang parehong bagay. Bakit ganito ang trato ni Ted sa kanya? Hindi niya alam na iyon pa lamang ang simula. Lumipas ang ilang linggo mula na magsimulang magtrabaho si Iona bilang executive assistant ni Ted. Sa bawat araw na magkasama sila sa opisina, mas lalo pang napapansin ni Ted ang mga bagay tungkol sa kanya. Masipag, tahimik, hindi nagrereklamo, at higit sa lahat, laging inuuna ang iba bago ang sarili. Madalas ay napapansin ni Ted na hindi kumakain ng maayos si Iona. Kung hindi siya mag-aaya ng lunch, madalas ay hindi ito lalabas ng opisina. Kung hindi niya pa ipapaalala, minsan ay hindi pa ito umiinom ng tubig sa sobrang pag-aabala sa trabaho. Napabuntong hininga si Ted habang pinagmamasdan si Iona mula sa loob ng kanyang opisina. Nakayuko ang babae habang nagtatype sa computer. Mukhang pagod na pagod. Bandang hapon,
May dumating na tawag sa desk ni Iona. Hindi niya napansin na bukas ng bahagya ang pinto ng opisina ni Ted. Narinig niya ang boses ng babae habang sumasagot sa telepono. Hello po? Mula sa loob ng opisina, hindi sinasadyang narinig ni Ted ang usapan. Iona! Napahawak sa Iona sa telepono. Ma, bakit ka po tumatawag? May kailangan po ba kayo? Nasa nasahod mo? Bahagyang napatingin si Iona sa paligid bago sumagot. Ma, kakasimula pa lang po kahapon ng bago kong trabaho. Wala pa po akong sahod. Tsaka kakabigay ko lang nung 1 linggo ng pera sa inyo eh. Ano? Binibilang mo pa yon? Mahal ang bilihin ngayon kaya madali lang maubos ang binibigay mo. Nababuntong hininga na lamang si Iona ng mahina. Ma, may kailangan din po akong bayaran. Hindi siya pinatapos ng kanyang ina. Aba, Iona, uunahin mo pa ba yung bayarin mo kaysa sa amin? Pamilya mo kami. Responsibilidad mo kami. Mas lalong tumahimik si Iona. Sa kabilang silid, naririnig ni Ted ang lahat. Alam ko namang may pera ka pa. Kaya bigyan mo ako ng 10,000 ngayon. Gusto ko magpunta sa mall kasama ng aking mga amiga at ayoko mapahiya sa kanila. Nanlaki ang mata ni Ted. Ang 10,000 halos kalhating ng sweldo ng dalaga. Maya-maya ay narinig niya ang mahinang sagot ni Iona. Sige po. Pagkatapos ay naputol ang tawag. Tahimik si Iona habang hawak pa rin ng telepono. Napabuntong hininga siya ng mahina. Hindi niya alam na may taong nakarinig ng lahat. Dahan-dahang lumabas si Ted mula sa kanyang opisina. Napatingin si Iona sa kanya at agad na tumayo. Sir, tahimik siyang tiningnan ng lalaki. Mas seryosong ekspresyon sa kanyang muka. You give them all your salary. Nagulat si Iona. Hindi niya alam na narinig ni Ted ang usapan. Bahagya siya napayoko. Hindi naman po lahat. How much do you keep for yourself? Natahimik si Iona. Hindi niya alam kung sasagot ba siya o hindi. Ngunit sa huli ay sinabi rin niyang totoo. Konti lang po. Why? Napatingin si Iona sa kanya. May halong pagod sa kanyang mga mata. Pamilya ko po sila. Kung hindi ako tutulong, sino pong tutulong sa kanila? May kung anong kumirot sa dibdib ni Ted. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dahil sa buong buhay niya, hindi niya kailangang isakripisyo ang sarili para sa iba. Ngunit si Iona, ginagawa yun araw-araw. Pero paano kung uubusin mong lahat para sa kanila? Okay lang naman po ako basta okay ang pamilya ko. Masaya na po ako doon. Napailing na lamang at hindi na sumagot si Ted. Nakadama siya ng parehong paghanga at awa para kay Iona. Ngayon niya mas napatunayan na napakabuti ng puso nito. Kinagabihan matapos ang mahabang araw sa opisina, nagpaiwan si Iona upang tapusin ang ilang trabaho. Halos wala ng tao sa building. Tahimik ang buong floor. Habang nag-type siya sa computer, napansin niya nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagod na pagod siya. Pisikal, emosyonal, at pati ang kanyang puso ay tila wasak na. Bawat galaw niya ay mabigat. Bawat hinga ay may kasamang sakit. Ilang beses niyang pinilit ang sarili na maging matatag, nang umiti kahit hindi na kaya. Pero sa sandaling iyon, tuluyan na siyang bumigay. Napahinto siya sandali, hanggang sa unti-unting mamagsak ang kanyang mga luha. Napayuko siya habang nanginginig ang balikat. Pagod na ako. Mahina, halos punit ang boses, pero hindi siya tumigil. Hindi niya namalayan na may nakikinig na nandoon si Ted. Iona, tell me what's been bothering you. I'm willing to listen. Nang makita niya si Ted, mas lalo siyang nanghina. Mas lalong bumagsak ang kanyang mga luha at katawan. Pakiramdam niya sa oras na iyon ay ayos lang na maging mahina muna siya. Sir, pagod na ako. Sa kakasubok maging sapat. Kakasubok maging matatag. Sa kakasubok ipakita sa lahat na kaya ko. Napahawak siya sa dibdib niya. Parang doon nagmumula ang lahat ng sakit. Pero bakit ganun? Kahit anong gawin ko, parang kulang pa rin. Parang wala pa rin akong halaga. Napakagulgol na si Iona. Hindi na niya mapigilan. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Binibigay ko ang lahat. Pero pakaramdam ko, hindi ako nakikita. Hindi ako naririnig. Parang wala lang ako. Napaupo na si Iona sa kakaiyak. Tuluyang nawala ng lakas. Alam mo ba kung gaano kahirap magpanggap araw-araw? Yung kailangan mong ngumiti kahit gusto mo nung sumigaw.
Kahit gusto mo nang umiyak. Kahit gusto mo nang sumuko. Napayakap siya sa sarili niya. Tila pilit pinipigilan ng sarili na tuluyang mabasag. Ang sakit-sakit na eh. Kasi kahit ako, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kung sino pa ba ako? Napatingala siya, luhang-luha, puno ng pagod at hinanakit ang mga mata. Gusto ko lang naman po, maramdaman na sapat ako, na may halaga ako, na may nagmamalasakit sa akin. Pero bakit parang kahit kailan, hindi ko yun maramdaman? At sa bawat salitang binitiwan ni Iona, parang isa-isa ring bumabasag sa puso ni Ted. You don't have to carry everything alone. Napatingin si Iona sa kanya, nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Sino pa po bang sasalo ng lahat ng obligasyon ko? Wala nang iba, sir. Walang iba kundi ako lang. At sanay na po ko ron. Obligasyon kong buhayin sila at ibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Napailing si Ted ng mahina. Just because you're used to it doesn't mean it's right. Tao ka rin na yun na. Tao ka rin na nakakaramdam ng pagod. Tao ka rin na nasasaktan. Tao ka rin na kailangan ng pahinga. At lalong-lalo na, kailangan mo rin ng pag-aalaga at pagmamahal. Ayaw na. Hindi ka robot. Huwag mo namang abusuin ang sarili mo. Huwag mo namang pahirapan ang katawan mo. Hindi mo kailangan maging martir at hindi mo kailangan kayanin ng lahat mag-isa. Hindi masama magreklamo kung hindi mo na kaya. Lalo na kung pagod ka na. Hindi na nakapagsalita si Iona. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong nagsasabi na hindi niya kailangan magtiis. May isang taong nagsasabi na mali ang paraan ng pagtrato sa kanya at hindi niya alam kung bakit, ngunit sa harap ng lalaking iyon, pakiramdam niya ay pwede siya maging mahina. Tahimik ang opisina habang magkatapat silang nakatayo at sa sandaling iyon, may isang bagay na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Hindi pa nila ito pinapangalanan, ngunit malinaw ang isang bagay. Hindi na simpleng boss at empleyado ang relasyon ni Ted at Iona. May mas malalim na koneksyon na unti-unting nabubuo. At pareho nilang nararamdaman iyon. Matapos ang gabing iyon sa opisina, may kakaibang pagbabago sa pagitan ni Ted at Iona. Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Mas nagiging maingat si Ted kapag kausap si Iona. Mas napapansin niya ang maliliit na bagay tungkol sa dalaga. Kung pagod ba ito, kung kumain ba ito, at kung sobrang na ba ang trabaho nito. Samantala, si Iona naman ay nagiging tahimik kapag nasa paligid si Ted. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi niya maintindihan ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang hapon matapos ang sunod-sunod na meetings, lumabas si Ted mula sa kanyang opisina. Nakita niya si Iona na nakayuko sa desk habang inaayos ang mga dokumento. Mukhang pagod na naman. Napabuntong hininga siya ng mahina. Iona. Napatingin si Iona at agad na tumayo. Yes po, sir. Are you free tonight? Bakit po? Dinner. Sir? Consider it a thank you for your work. Hindi agad nakasagot si Iona. Hindi siya sanay sa ganitong imbitasyon, lalo na mula sa kanyang boss. Hindi po kailangan. It wasn't a suggestion. Sige po, sir. I'll pick you up after work. Kinagabihan matapos ang trabaho, medyo kinakabahan si Iona habang nakatayo sa labas ng building. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi rin niya alam kung bakit siya pumayag. Ilang minuto pa ay may isang itim na luxury car ang huminto sa harap niya. Bumukas ang pinto. Nasa loob si Ted. Get in. Dahan-dahang sumakay si Iona. Tahimik ang biyahe habang umaandar ang sasakyan sa mga ilaw ng lungsod. Hindi alam ni Iona kung anong sasabihin. Ngunit si Ted ang unang nagsalita. You look nervous. Hindi po ako sanay sa ganito. You'll get used to it. Hindi po siguro. Why? Hindi lang po ako sanay. Sandaling natahimik si Ted. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gusto niyang baguhin ang mundong iyon para sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang eleganteng restaurant. Maliwanag ang mga ilaw, tahimik ang paligid. Halatang mamahalin ang lugar. Medyo nag-otobili si Iona bago bumaba ng sasakyan. Sir, parang mahal po dito. Don't worry about that. Pumasok sila sa loob ng restaurant at agad silang pinaupo sa isang tahimik na mesa malapit sa bintana. Mula roon ay tanaw ang kumikislap na ilaw ng lungsod.
Habang tinitingnan ni Iona ang paligid, hindi niya mapigilang mapahanga. Ang ganda po dito. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Ted. Hindi ang restaurant ang tinitingnan niya kundi ang reaksyon ng dalaga. Para sa kanya, sanay na siya sa ganitong lugar. Ngunit kay Iona, parang bago ang lahat. Matapos umorder ng pagkain, nagsimula silang mag-usap. Sa una ay tungkol lamang sa trabaho, ngunit maya-maya ay mas naging personal ang usapan. Why do you work so hard? Para sa pamilya ko po. Even it hurts you. Ganun po talaga kapag pamilya. Napatingin si Ted sa kanya ng mas matagal. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kalakas ang isang tao. And what about you? Ako po, What do you want for yourself? natahimik si Iona. Parang matagal na panahon na mula nang may tanong sa kanya ng ganoong bagay. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa wakas ay nagsalita siya. Hindi ko po alam eh. Hindi ko pa po naiisip. Basta ang alam ko, kailangan kong buhayin ang pamilya ko. May kung anong kumirot sa puso ni Ted. Isang babaeng buong buhay ay ibinibigay sa iba. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na isipin ng sarili. You should. You deserve to want something too. Hindi na nakapagsalita si Iona. Muli niyang narinig ang mga salitang iyon. You deserve better. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing sinasabi iyon ni Ted, parang unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nag-uusap sila, hindi napansin ni Ted na nakatingin na pala siya kay Iona ng matagal. Napansin iyon ng dalaga. Sir, Yes. may mali po ba? No. Silit siyang tumigil bago nagsalita muli. I was just thinking. Tungkol saan po? You're different. Nanlaki ang mata ni Iona. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa pagitan nilang dalawa. Isang pakiramdam na hindi na kayang itago. At habang nakaupo sila sa ilalim ng ilaw ng restaurant, hindi nila alam na iyon ang simula ng mas malalim na damdamin. Lumipas ang ilang araw matapos ang dinner ni Ted at Iona. Hindi nila ito pinag-usapan sa opisina. Ngunit, pareho nilang alam na may nagbago. Mas naging magaan ang pakikitungo ni Ted kay Iona. Hindi na ito ganoon kaseryoso kapag magkasama sila. Minsan ay nahuhuli pa ni Iona ang sarili niyang napapangiti kapag naririnig ang boses ng kanyang boss. At hindi niya alam kung bakit. Isang umaga, abala si Iona sa pag-ayos ng schedule ng amo. May hawak siyang tablet habang inaayos ang listahan ng meetings. Biglang may lumapit sa kanyang desk. Isang lalaki na kakasyual na polo at may dalang maliit na paper bag. Ngumiti ito kay Iona. Hi. Nagulat si Iona at napatingin sa lalaki. Hello po. Napakunot noo ang lalaki bago nagsalita. Ako si Jello from the accounting department. Napaisip si Iona sandali bago tumango. Opo. Napapansin kita dito sa office. Hindi agad nakasagot si Iona. Medyo nahiya siya. Iniabot ni Jello ang paper bag. Breakfast. Para po saan? Para sa'yo. Hindi pa rin gumagalaw si Iona at medyo naguguluhan. Pwede ba kitang ligawan? Nanlaki ang mata ni Iona. Hindi niya inaasahan ang tanong. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ni Ted. Nakita niyang iksa ng iyon. Ang lalaking nakatayo malapit kay Iona, ang paper bag sa kamay nito at ang paraan ng pagtingin nito sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may biglang kumirot sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong nararamdaman niya. Mula sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan ni Ted ang dalawa. Matagal na kitang gustong kausapin. Tahimik lang si Iona. Hindi alam kung anong sasabihin. Okay lang ba kung manigaw ako? Bago pa makasagot si Iona, narinig nila ang malamig na boses ni Ted. Iona. Nagulat silang dalawa. Agad na tumayo ng tuwid ang dalaga. Sir, naglakad siya palapit kay Iona. Nakatingin siya kay Jello. Walang emosyon ang kanyang muka. We have a meeting. Napatingin sa Iona sa tablet sa kanyang kamay. Sir, isang oras pa bago yung meeting. Napatingin si Ted sa kanya. Bahagyang tumigas ang kanyang panga. Now. Tahimik na tumango ang dalaga. Bago siya sumunod, napatingin siya kay Jello. Pasensya na po. Pagkatapos ay sumunod siya kay Ted papasok ng opisina. Pagpasok nila sa loob, agad na isinara ni Ted ang pinto. Tahimik ang buong silid. Napansin ni Iona na kakaiba ang aura ng lalaki. Parang galit. Sir, may kailangan po ba? Hindi agad sumagot si Ted.
Sa halip ay nakatingin lamang sa kanya. Do you like him? Po, The guy outside? hindi ko po siya ganun kakilala. Natahimik si Ted. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa wakas ay nagsalita si Iona. Sir, galit po ba kayo? Yes. Bakit po? Tahimik siyang tumingin sa dalaga at doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi siya galit. Naiinggit siya at yun ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganoong emosyon. Mahina siyang napatawa. Unbelievable. Sir, tumingin siya ng diretso sa mata ng dalaga. I'm jealous. Nanlaki ang mata ni Iona. Hindi makapaniwala sa narinig. Dahan-dahang lumapit si Ted sa kanya. Mas seryoso ang boses ngayon. I didn't realize it until now. But the moment I saw him talking to you, I hated it. Hindi makapagsalita si Iona. Pakiramdam niya ay parang nananaginip siya. Huminto si Ted sa harap niya at napakalapitan nila sa isa't isa. Iona, I like you. Tuluyang nanlaki ang mata ni Iona. Hindi niya inaasahan ang pag-amin. No, I think I've liked you for a while now. Tahimik lang ang silid. Naririnig lamang ang sariling tibok ng kanilang mga puso. So I'm asking you, will you be with me? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na may magsasabi sa kanya ng ganoon. Lalo na ang lalaking tulad ni Ted. Unti-unting napatingin at napangiti si Iona. May luha sa kanyang mga mata. Sir, Stop calling me sir. Call me Ted. Ted. Sandali siyang tumigil bago nagsalita muli. Yes, gusto ko rin po kayo. Sa unang pagkakataon, napangiti si Ted ng tunay. Isang ngiting hindi nakakita ng karamihan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Iona. Mainit, mahigpit at puno ng pangako. Then it's settled. Po, bahagya siyang ngumiti. You're my girlfriend now. Napatawa si Iona at sa sandaling iyon, ang babaeng palaging hindi pinipili, sa wakas ay may taong pumili na sa kanya. Hindi nagtagal ay nalaman ng pamilya ni Iona na may boyfriend na siya. At hindi lang basta boyfriend, isang mayamang CEO. Isang gabi, nagpunta si Ted sa bahay nila Iona upang ipakilala ang sarili. Simple lamang ang bahay. Maliit ngunit malinis. Medyo kinakabahan si Iona habang nakaupo silang tatlo sa sala kasama ang kanyang mga magulang. Tahimik ang sandali hanggang sa una nagsalita ang kanyang ina. Ikaw ba ang boyfriend ni Iona? Yes po. Napatingin ang kanyang ama sa mamahaling relo at kotse na nakita niya sa labas. Hindi nila mapigilan ang pagtataka. Mayaman ka pala. Tahimik lamang nang ngumiti si Ted. Ngunit maya-maya ay nagbago ang tono ng usapan. Diretso nagsalita ang ina ni Iona. Kung ganon, baka pwede mo kaming tulungan. Napatingin si Iona sa kanya. May kaba sa kanyang dibdib. Ma, wag na po. Ngunit itinaas ni Ted ang kamay niya ng marahan. Tahimik siya nagsalita. Halingay na. Naiintindihan ko mo pinagdadaanan nyo. Huminga siya ng malalim. Tila pinipigilan ang sariling emosyon. Alam ko pong hindi madali ang buhay. At alam ko rin kung gaano kabigat ang responsibilidad na dinadala ni Iona para sa inyo. Sandali siyang tumigil. Saka tumingin kay Iona. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Pero sana, maintindihan ninyo. Hindi po siya makakinala, hindi napapagod. Hindi rin po siya yung taong walang pakiramdam. Matagal na po siya nagkasakripisyo. Matagal na niyang inuuna ang iba bago sarili niya. At sa totoo lang, masakit po para sa akin na makita siyang ganun. Dahan-dahan siyang lumapit kay Iona, ngunit nanatiling magalang. Mahal ko po ang anak ninyo. At ayokong dumating sa punto na maubos siya kakabigay. Na wala nang natira para sa sarili niya. Muling gumaling si Ted sa mga magulang nito. Hindi po masamang tumulong sa pamilya. Pero hindi rin po tama na kalimutan niyang sarili niyang kaligayahan. Mahina ngunit matatag niyang idinugtong. Deserve din po ni Iona na maramdaman na siya naman ang inaalagaan. Hindi yung siya nalang palagi nagbibigay. Sa unang pagkakataon, napaisip ang kanyang mga magulang. Naalala nila ang lahat ng sakripisyo ni Iona. Kung paano ito nagtrabaho ng walang reklamo. Kung paano ito palaging tumutulong kahit pagod na pagod na. Unti-unting napayoko ang kanyang ina. Pasensya na anak. Totoo ang mga sinabi niya. Masyado ka naming inabuso. Nanlaki ang mata ni Iona.
Hindi niya inaasahan na maririnig iyon. Tama siya. Masyado kaming umasa sa iyo at nagkamali kami. Sana mapatawad mo kami, anak. At simula ngayon, hindi na ako mag-iinom at maghahanap din ako ng trabaho para makatulong sa iyo. Napuno ng luha ang mga mata ni Iona. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang paghingi ng tawad ng kanyang mga magulang. Napangiti si Ted sa kanyang narinig. Kayo po kayong bigyan ng trabaho. Simula po bukas, magsisimula na kayo ng bagong trabaho sa aking kumpanya. Nako, maraming salamat, iho. Wala pong naman. Lahat po gagawin ko para kay Iona. Maraming salamat, Ted. Nagyakap sila ng mahigpit at may isang tuday ng ngiti sa mga labi. Lumipas ang mga araw, sa gitna ng malamlam na ilaw at marahang tugtog ng musika, tila huminto ang mundo para kina Ted at Iona. Kumislap ang mga ilaw sa paligid, ngunit mas maliwanag pa rin ang mga ngiti nila sa isa't isa. Dahan-dahang hinawakan ni Ted ang dalawang kamay ni Iona. Parang ayaw na niya itong pakawalan kailanman. Ramdam ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng damdamin. Iona, tandaan mo to. Hindi kita minahal dahil kailangan kita. Minahal kita dahil sa kabutihan ng puso mo. Napahanga ako sa iyo dahil ikaw ay sobrang matapang, matatag, mapagmahal, at kahit pagod na, patuloy ka pa rin lumalaban. Napaluha si Iona, ngunit hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya kay Ted, hinihintay ang susunod ditong sasabihin. Lumuhod si Ted sa harap niya, hawak ang isang simpleng singsing. Ngayon, gusto ko namang ako maging pahinga mo. Ako naman nagsasalo sa iyo kapag napapagod ka. Handa ka pang harapin ang buhay kasama ko. Hindi na napigilan ni Iona ang luha niya, ngunit ngumiti siya ng buong puso. Hindi lang handa. Sigurado na ako. So Iona, will you marry me? Oo naman. Magpapakasal ako sa iyo, Ted. Dahil mahal na mahal kita. Mahigpit silang nagyakap patapos isuot ni Ted ang singsing sa daliri ni Iona. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas, dumating ang araw ng kanilang kasal. Habang naglalakad si Iona sa aisle, nakatingin lamang si Ted sa kanya. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Mga minamahal, tayo ay narito upang saksihan ang banal na pag-iisang dibdib ni Ted at Iona. Iona, tinatanggap mo ba si Ted bilang iyong magiging asawa? Makakasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya habang kayo nabubuhay. Tumingin si Iona kay Ted. May luha ngunit matatag ang ngiti. Opo, buong buhay ko siyang tinatanggap. Pipiliin ko siya araw-araw. Ngumiti ang pari sa kabumaling kay Ted. At ikaw naman, Ted, tinatanggap mo ba si Iona bilang iyong magiging asawa? Handa mo ba siyang mahalin, alagaan at sumahan sa lahat ng pagkakataon? Mahigpit na hiniwakan ni Ted sa kamay si Iona. Opo, I love her. I will protect her. At pipiliin mo siya habang buhay. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin, ipinapahayag ko na kayo ay ganap ng mag-asawa. Maaari mo nang halikan na kayong asawa. Magkasama nilang hinarap ang kahapon, pinahalagahan ng ngayon at pinanghawakan ng bukas. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghanap ng tama, kundi sa pagpili na manatili. Wakas.